Elle and welcome back to my vlog! Today's video, let's talk about the Philippine immigration. It's been a long time since I uploaded the content about Philippine immigration. Pag-usapan natin ngayon ang about sa Commission on Filipinos Overseas. May bagong advisory na nirelease ang CFO. Though hindi naman siya super bago kasi parang 1 month ago na siya. And ngayon lang ako nagka-time na gumawa ng content na to. So, basahin natin ang nilalaman ng kanilang advisory. CFO advisory concerning tourist visas. As part of CFO commitment to enhance the delivery of frontline services, Filipino fiancés, spouses, and other partners of foreign nationals holding tourist visas are no longer required to undergo the CFO guidance and counseling program starting September 3, 2023. Filipino fiancés, spouses, and partners of foreign nationals traveling as a tourist can proceed directly to the airport and present to the Bureau of Immigration their proof of sponsorship or other documents showing that their travel is for a limited period of time. Ibig sabihin, kapag yung purpose lang ng pag-travel nyo is a short-term lang naman, halimbawa mag-stay kayo sa Thailand, sa Vietnam, or any other countries for like 30 days, 60 or 90 days, hindi mo na kailangan mag-provide ng CFO. Kasi dati, di ba, lahat nire-require nila as long as may APAM ka na kapartner, kailangan magkuha ng CFO certificate. Pero ngayon, kapag short-term lang yung visa mo, or yung travel mo, or yung paglalamwarda mo, hindi mo na kailangan ng CFO. Pero may mga exemption pa rin. These are the people na kailangan pa din kumuha ng CFO certificate. Number 1, immigrant, long-term or permanent visa. Number 2, fiancé, spouse, or partner visa. Number 3, J1 visa holders bound to the USA. And number 4 is au pair visa holders bound to Europe. Okay, isa-isahin natin siya. Number 1 and number 2 is very self-explanatory naman na siya. Pag kayo visa nyo is immigrant, long-term, or permanent residence visa, kailangan nyo mag-provide ng CFO or kailangan nyo mag-undergo sa CFO Guidance and Counseling Program. Kasi nga, yung intention mo is doon ka na maninirahan sa ibang bansa. So, ibig sabihin nun, hindi na siya short-term. Long-term na siya kasi parang doon ka na mamamalagi. Ganun. Yung number 2 is fiancé, spouse, or partner visa. Kapag ang hawak mo na visa is fiancé, alam mo dyan sa tatlo na yan, fiancé, spouse, or partner visa, kailangan nyo po mag-provide ng CFO certificate. Feeling ko kasi, nire-require nila yan. Yung intention mo kasi, pupunta ka dun sa ibang bansa ay magpapakasal ka dun sa fiancé mo. So, eventually, magkakaroon ka ng parang residency visa dun sa bansa na pupuntan mo. And parang wala din kasiguran kung kailan ka babalik ng Pilipinas. Ganun. So, hindi na siya short term. Okay, number 3, J1 visa bound to the USA. So, hindi ko siya alam kung ano talaga siya. So, parang siya special visa na ginagrant across the globe and Philippines is included. So, sinerge ko siya sa Google. Programs like J1 visa allows scholars, cultural enthusiasts, and researchers from across the globe, including the Philippines, who work in the USA or in the United States. So kapag ganyan yung klase ng visa nyo, yes, kailangan nyo mag-provide ng CFO certificate. And the last one is au pair visa holder bound to Europe. Ano nga ba yun? Nakalagay na naman dito. Sinerge ko na naman dahil. As stated by the Commission on Filipinos Overseas or CFO, a Filipino au pair is someone between 18 to 30 years of age, unmarried, without any children, and not expecting any, placed under a cultural exchange arrangement with a European or American host family for a maximum stay of 2 years. So, yun na nga. Long-term na siya. Binasa ko din kung ano nga ba talaga yung au pair. Au pair. Visa na yan kasi ngayon ko lang siya naan. Ang mangyari kasi, parang mag-i-stay ka sa isang pamilya na to. Asa, halimbawa, mag-aalaga ka ng mga bata, ng mga anak nila. And then, yung maximum visa ng au pair na yun is 2 years. So, hindi na siya short-term. Kaya, kailangan mo mag-undergo ng CFO Guidance and Counseling Program and kumuha ng CFO certificate. Possible questions. What if sinabi ng Bureau of Immigration Officer na yung mga first-time travelers na aalis ng Pilipinas, kailangan pa din nila mag-provide ng CFO. Kapag kayo na sinabi sa inyo mga sis, pwede nyo i-print yung CFO advisory na to at ipakita nyo sa kanila. Sabi nyo, ganito lang po o pag short term din, hindi ko na kailangan ng CFO. Doesn't matter kung first time or second time ko na or pang ilang time ko na alis ng Pilipinas kasi yun ang sinabi ng CFO ka mo. The next possible question is, pagkuha po ba ng CFO regarding permanent visa
is only for those first-timer na alis ng Pilipinas or yung mga balikbayan din na mga Pilipino na magbabakasyon ng Pilipinas. And ang sagot naman dito na nakita ko ng CFO is yung mga balikbayan na umalis before at wala silang CFO. Ngayon, kailangan nila mag-provide ng CFO certificate if wala pa silang CFO before. At next question is, what if dual citizen? Yung hawak, yung pupunta ng Pilipinas. Pero yung ginamit mo na passport nung bumalik ka ng Pilipinas is hindi Philippines. Halimbawa, US citizen ka na. Kung yung hawak mo is yung hindi Philippine passport, hindi mo na kailangan mag-provide ng CFO. Next question, nag-e-error. So, ang dami ko na-receive na questions about that. What if nag-e-error po yung website, ganyan-ganyan kapag nag-register sila. Isa sa technique na pwede kong ma-advise or ina-advise ko na dati pa. Ang kapag phone yung gamit nyo pag nag-register kayo, ang gawin nyo dun sa phone is baguhin yung mode to desktop mode. Minsan nag-work siya kapag gano'n. Ngayon, kung hindi naman siya mag-work, pwede po kayong mag-reach out sa CFO Facebook page. Mabilis naman sila mag-reply sa inyo. Ganun. The last question is, what if my CFO na ako before, pero nag-change ako ng last name ko to my foreign husband's name? Kailangan ko mabuba ko muna ng bagong CFO. The answer po is, mag-reach out po kayo dun sa CFO counselor niyo before, counsel sa inyo, and itanong niyo sa kanila. Kasi pag ganyan, hindi mo na ata kailangan mag-undergo agad or mag-register na naman ng panibago. Since meron ka na before. So, parang i-update lang nila yung details mo dun sa system ng CFO. Pero, what if po, may CFO na ako before, pero parang naghiwalay na sila, iba na yung APAM niya ngayon, so kailangan niya pa ba ulit kumuha ng CFO? Feeling ko, ang answer dun is yes. Kailangan mo kumuha ulit ng panibago. Kasi nga, iba yung sponsor mo before sa sponsor mo na ngayon. So, best talaga mag-reach out ka pa dun sa, either dun sa CFO counselor mo before or sa Facebook page ng CFO. So, dun ma-advise ka nila kung anong dapat na gawin. So, yun ang mga nagsisi. Very short vlog, pero feeling ko super helpful siya, especially dun sa mga short-term tourist traveler kasi nga, bawas hassle na siya. So, dun sa mga kinakabahan na baka ma-upload pa rin sila, ang gawin nyo is i-print nyo yung CFO advisor at pakita nyo sa kanila na hindi nyo na kailangan, lalo na kapag short-term lang yung purpose ng pagtatravel nyo. Pero kailangan nyo i-prove na for short-term lang kayo ha. Kailangan may return ticket kayo, kailangan may accommodation kayo, ganyan-ganyan. So, yun yung mga other requirements na hinahanap nila before. Ganun pa rin naman. So, yun lang yung nabago and na-update sa mga short-term travelers na need na. So, yun lang po mga sisi ko. Thank you so much for watching. Please don't forget to like and subscribe and share it to anyone na magtutulungan ng vlog. Bye!